Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Marco Ramirez habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop. 8:00 na ng gabi, ngunit ang ilaw sa kanyang opisina sa pinakamataas na palapag ng Ramirez Tower ay nananatiling bukas, kasabay ng tila walang katapusang pag-iisip sa kanyang susunod na hakbang. Ang ingay ng Maynila sa ibaba ay tila isang malayo, hindi mahalagang tunog. Sa harapan niya, ang profile ni Gino Manalo, ang EHE ng isang rival real estate firm, ay nakangiti sa screen, ang kanyang susunod na target para sa isang malaking joint venture. Isang deal na maaaring magpabago sa landscape ng industriya. Ilang beses na niyang sinubukang kontakin si Gino, ngunit tila laging abala ang sekretarya nito. Nagdesisyon si Mac na tawagan na lang ng direkta ang numero na ibinigay sa kanya. Dinyal niya ang numero sa kanyang telepono, inilagay sa loudspeaker at bumalik sa pagrepaso ng proposal. Ring ring T. Hello. Sino po sila? Isang malikot na boses ng batang lalaki ang sumagot. Napakunot ang noo ni Mac. Hello. Gino Manalo ba ito? Tanong niya, nagtataka. Tiningnan niya ang numero sa screen, baka nagkamali siya ng dial, hindi, tama naman. Wala pong Gino Manalo dito. Ako po si Uno. Sino po kayo? Ang batang boses ay tila may pagkabosi. Napahinto si Maki sa pagbabasa. Uno. May bata ba dyan? Pwede ko bang makausap ang magulang mo? Wala po sila, sir. Nagluluto si mama. Kami lang po ang nandito. Bakit po? Sumagot naman ang isa pang boses, mas kalmado. Ako po si Dos. May pangatlo pa? Impossible. Hindi mapaniwalaan ni Mas ang kanyang narinig. Dos? At sino ang kasama nyo? Ako po si Tres. At kami po ang De La Cruz Triplets. Ang Wonder Detectives, isang masiglang boses ang sumigaw, kasama ang tunog ng pagtawa ng dalawa pa. Napailing si Math. Ito ba ang uri ng negosyo na pinapasok ni Gino Manalo? Mga bata ang sumasagot sa telepono. Pero ang mga boses na iyon tila may kakaibang pamilyar. Parang narinig na niya iyon kung saan. Ngunit saan? At bakit ganito ang pakiramdam niya? Hindi lang pagtataka, kundi isang kakaibang haplos sa puso na matagal na niyang hindi naramdaman. Kaya ko po ba kayong tulungan, sir? Naghahanap po ba kayo ng nawawalang pusa? O baka po may nakita kayong alien? Patuloy na tanong ni Tres, na maihalong biro. Napangiti si Mac sa kabila ng pagkalito. Hindi. Naghahanap ako ng kasosyo sa negosyo. Siguro nagkamali lang ako ng tawag. Alainan. Sir, anong pangalan niyo po? Tanong ni Uno, na tila seryosong nag-imbestiga. Ako si Marco Ramirez, sagot ni Mac. Nagkaroon ng bulungan sa kabilang linya. Marco Ramirez? 1, 2, 3, parang pamilyar ang pangalan. Hindi ba't siya yung nasa picture ni Mama? Bulong ni Tres narinig ni Mac. Biglang nanindig ang balahibo ni Mac. Picture? Anong picture? Sino ang mama nila? Anong pinagsasabi niyo dyan, mga bata? Sino ang mama niyo? Anong picture? Sunod-sunod niyang tanong, tumaas ang boses. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang babae ang sumagot. Hello? Sino po ito? Ang boses ay matigas, may pagkadismaya. Kinabahan si Mac. Parang pamilyar din ang boses na iyon. Isang boses na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Si Marco Ramirez ito. May natawagan akong numero na may mga bata. Sila 1, 2, 3 ba ang pangalan nila? Tanong niya, dahan-dahan ang pagbigkas ng bawat salita. Sa kabilang dulo, nagulat si Stella. Biglang nanlamig ang kanyang kamay na hawak ang telepono. Marco Ramirez? Ang pangalan na matagal na niyang inilibing sa pinakamalalim na sulok ng kanyang alaala. At ang mga bata nakuha na ba niya ang numero niya? Paano? Nagkamali lang po kayo ng tawag, sir. Walang bata rito na 1, 2, o 3, matigas na sabi ni Stella, pilit na pinipigilan ang nanginginig na boses. Huwag po kayong magsinungaling, Mama, sigaw ni Tres mula sa likuran. Siya po yung kausap namin. Si Marco Ramirez. Narinig ni Mas ang sigaw. Hindi siya nagkakamali. Ito ang boses niya. Hindi. Ito ang boses nila. Stella.
Ito ba si Stella de la Cruz? Tanong ni Mac, halos pabulong. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mac. Ang pangalan. Ang boses. Ang mga batang may parehong hitsura. Nagtataka siya kung bakit ngayon lang niya ito naisip. Sa kabilang dako, naputol ang linya. Ngunit ang isip ni Mac ay hindi na mapakali. Napakagatlabi si Mac. Bumalik siya sa screen ng kanyang telepono at tiningnan ang numerong dinyal niya. Ito ang numerong binigay sa kanya para kay Gino Manalo. Paano nangyari ito? Bakit kay Stella? Nang gabing iyon, hindi na nakatulog si Mac. Ang imahe ng tatlong batang lalaki na may nakakagulat na pagkakahawig sa kanya, at ang boses ni Stella, ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. May isang bagay na malalim, isang lihim na hindi pa niya alam, ang unti-unting lumilitaw mula sa nakaraan. Kinuha niya ang isang lumang photo album mula sa kanyang drawer. Sa gitna ng mga larawan ng kanyang mga business accomplishments, nakita niya ang isang picture nilang dalawa ni Stella, nakangiti, bata pa. Naalala niya ang kanilang matinding pag-ibigan na nauwi sa paghihiwalay dahil sa kanyang mga pagkakamali at sa kanyang ambisyon. May kumatok sa pintuan ng opisina ni Mac. Sir Mac, may naiwan po kayong folder dito, ani Liza, ang kanyang sekretarya. Salamat, Liza, ani Mac habang kinukuha ang folder. Nang isara niya ang drawer, isang lumang libro ang nahulog mula sa itaas. Nang damputin niya ito, isang litrato ang nahulog mula sa gitna ng mga pahina, isang litrato niya at ni Stella, magkasama, masaya. Tinitigan niya ang litrato, at isang katanungan ang bumalot sa kanyang isip, posible ba? Posible bang ang mga batang iyon ay mga anak niya? Ang ideya ay parehong nakakagulat at nakakatakot, ngunit mayroong isang kislap ng pag-asa. Hindi siya nagkakamali. Mayroong isang koneksyon. Isang koneksyon na matagal na niyang inakala na nawala. Gulong-gulo ang isip ni Marco. Pagkatapos na nakakagulat na tawag kagabi, hindi na siya mapakali. Ang litrato ni Stella sa lumang album, kasama ang mga tinig ng tatlong bata na tila mga bersyon niya mismo, ay tila isang sumpa na bumabalik-balik sa kanyang utak. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ngayon na. Umaga pa lang, bago pa sumikat ng tuluyan ang araw, naroon na si Mac sa labas ng address na nakuha niya mula sa kanyang koneksyon. Isang simpleng bahay ito, hindi engrande tulad ng kanyang nakasanayan, pero may init at kulay na sumasalubong sa mga mata. Pinagmasdan niya ang bakuran. May mga laruan ng bata na nakakalat, isang tricycle, isang bola, at isang maliit na tent. Nagpark si Mac sa di kalayuan at naghintay. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Pag-asa, takot, pagsisisi. Ang lahat ng ito ay nagsasama-sama sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinipigilan ang sarili na kumatok agad sa pintuan. Gusto niyang makita muna ang mga batang iyon. Hindi nagtagal, bumukas ang pintuan. Unang lumabas ang isang matandang babae, marahil ang katulong. Pagkatapos, sunod-sunod na lumabas ang tatlong batang lalaki. Halos mapasigaw si Mac sa kanyang nakita. Sila nga. Sila 1, 2 at 3. Ang mga boses na narinig niya kagabi. Ang pagkakahawig sa kanya ay hindi lang basta-basta. Ito ay nakakagulat. Ang mga mata, ang hugis ng mukha, kahit ang paraan ng kanilang pagtawa habang naghahabulan sa bakuran. Para silang mga miniature na bersyon niya. Nanatili si Mac sa loob ng kanyang sasakyan, nagmamasid sa malayo. Nakita niya ang bawat galaw ng mga bata. Si Uno, ang tila leader na nagbibigay ng direksyon sa dalawa niyang kapatid. Si Dos, ang mas tahimik, ngunit may matatalim na obserbasyon sa paligid. At si Tres, ang palaging nakangiti at mahilig magpatawa. Napakagatlabi si Mac. Ang mga batang ito, anak ko ba sila? Ang tanong na iyon ay umalinggaw sa kanyang isip, mas malakas pa kaysa dati. Hindi niya mapigilang hindi magtanong kung paano niya ito hindi nalaman. Paano niya hindi naramdaman? Ang ideya ay parehong masakit at nagbibigay ng pag-asa. Biglang napansin ni Dos ang sasakyan ni Mac. Napakunot ang noo niya at itinuro kay Uno at Tres. Nagbulungan ang tatlo at dahan-dahang lumapit sa gate, tila mga batang detective na nag-iimbestiga. Kinabahan si Mac. Ano ang sasabihin niya? Nang malapit na ang mga bata sa gate, biglang bumukas ang pintuan ng bahay. Lumabas si Stella, may dalang basket ng mga labada.
Nakita niya ang mga bata na nakatayo sa harap ng gate at pagkatapos, nakita niya ang sasakyan ni Ma. Nagtama ang kanilang paningin. Para silang natulala sa isa't isa. Ang oras ay tila huminto. Ang hangin ay naging mabigat. Ang mga mata ni Stella ay puno ng pagkabigla, galit at isang takot na hindi maipaliwanag. Ang kanyang pamilyar na mukha, na minsan ay puno ng pagmamahal para sa kanya, ay ngayon ay puno ng pagtatago at pagtatanggol. Ma'am Ella, sino po yan? Tanong ng isa sa mga bata, na tila napansin ang tensyon sa pagitan ng kanilang mama at ng estranghero. Hindi sumagot si Stella. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Mac. Ang lahat ng emosyon na matagal niyang inilibing ay tila bumangon muli. Ang sakit ng nakaraan, ang pagtatago, ang pag-iisa, lahat ay bumalik sa isang sulyap. Dahan-dahan, lumabas si Mac sa kanyang sasakyan. Isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa. Lumapit siya sa gate, ngunit ang bawat hakbang ay tila milya-milya ang layo. Nakita niya ang mga bata na lumapit kay Stella, tila nagtatago sa likod nito. Stella, pagtawag ni Mac, ang boses ay puno ng pagtataka at pighati. Kailangan nating mag-usap. Hindi kumibo si Stella. Puno ng pagtatanggol ang kanyang titig. Parang isang leon na pinoprotektahan ang kanyang mga anak. Wala tayong pag-uusapan, Marco, sagot ni Stella, ang kanyang boses ay malamig at matigas. Nagkamali ka lang ng lugar. Umuwi ka na. Ngunit hindi na makakabalik si Mac. Hindi na pagkalito ang nararamdaman niya ngayon. Ito ay determinasyon. Ang mga batang ito, ang kanilang pagkakapareho sa kanya, at ang biglaang paglitaw ni Stella. Hindi ito simpleng pagkakamali. Ito ay isang katotohanan na kailangan niyang harapin. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ipinapaliwanag ang lahat, giit ni Mac. Sila ba ang mga anak ko? Biglang bumilis ang paghinga ni Stella. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang tanong na iyon ay tila isang balang tumama sa kanyang puso. Ang pinakamalalim niyang sikreto ay nasa bingit na ng pagbubunyag. Hindi mo sila anak, sigaw ni Stella, ang kanyang boses ay tila isang babala. Umalis ka na dito, Marco. Ayoko nang makita ka. Ayoko nang balikan ang nakaraan. Ngunit sa likod ng kanyang galit ay ang matinding takot na matagal na niyang inilihim. Isang takot na may kinalaman sa isang taong ayaw niyang maalala, isang taong kayang sirain ang lahat. Nagdilim ang paningin ni Stella sa narinig. Ang matinding takot na matagal na niyang ibinaon ay tila bumalik at humawak sa kanyang lalamunan. Si Marco. Dito. Ngayon. At ang mga bata. Ma'am Ella, kilala niyo po siya, tanong ni Uno, ang kanyang mga mata ay mapagmasid habang tinitingnan si Mac. Sumiksik si Dos at Tres sa likod ni Stella, ramdam ang tensyon. Hindi, matigas na sagot ni Stella, kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko siya kilala. Pumasok na kayo sa loob. Pilit niyang ipinagtatabuyan ang mga bata. Ngunit si Uno, ang pinakamatapang sa tatlo, ay sumilip muli kay Mac. Pero Ma, siya po yung kausap namin kagabi. Sabi niya Marco Ramirez po ang pangalan niya. Naramdaman ni Stella ang unti-unting pagbagsak ng kanyang depensa. Bumaling siya kay Mac, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Umalis ka na, Marco. Kung ayaw mong tawagin ko ang mga pulis. Hindi na tinag si Mac. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa mga bata, pagkatapos ay bumalik kay Stella. Stella, hindi ako aalis hanggat hindi mo ipinapaliwanag ang lahat. Kita mo ang mga bata. Kamukhang-kamukha ko sila. Alam kong may kinalaman sila sa atin. Biglang lumapit si Tres kay Mac, malikot at curious. Kuya, kamukha mo po si Papa sa picture namin. Pero mas bata po siya doon. Ikaw po ba ang papa namin? Nagulat si Stella sa tanong ng bata. Agad niyang hinila si Tres pabalik. Tres, huwag kang magtanong ng ganyan sa estranghero. Napatingin si Maki sa bata. Ang simpleng tanong na iyon ay tila tumusok sa kanyang puso. Ito ang pagkakataon. Kung ako ang papa niyo, gusto niyo ba akong makilala? Tanong ni Mas kay Tres, nagbabaka sakali. Ngunit bago pa makasagot si Tres, sumingit si Stella. Wala kayong papa. Kami lang ang pamilya niyo. Pumasok na kayo sa loob. Ngayon na, halos pasigaw niyang utos. Napansin ni Masi ang takot sa mga mata ni Stella,
isang takot na mas malalim pa sa galit. Hindi ito simpleng pagtanggi. May tinatago si Stella, isang bagay na matindi, isang bagay na nakakatakot. Stella, kailangan nating magpadna test, diretsong sabi ni Mac, puno ng determinasyon. Para matapos na ito. Para malaman ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Stella. Cell test. Ito ang pinakahuling gusto niyang mangyari. Ang ideya ay nagpalala sa kanyang kaba. Kung malaman ni Marco ang katotohanan, tiyak na malalaman din ang taong kinatatakutan niya. At hindi iyon pwedeng mangyari. Hindi. Walang fair test. Hindi ako papayag, sigaw ni Stella, ang kanyang boses ay nanginginig. Wala kang karapatan. Hindi ka namin kailangan. May karapatan ako, Stella. Kung ako ang ama ng mga batang iyan, may karapatan akong malaman, giit ni Mac, lumapit pa ng kaunti. Bakit ka natatakot sa katotohanan? May tinatago ka pa ba, bukod sa mga anak ko? Biglang nanlambot ang tuhod ni Stella. Parang nawalan siya ng lakas. Ang nakaraan ay tila bumalik at bumibitay sa kanyang leg. Si Don Ricardo Madrigal. Ang pangalan ay tila isang sumpa na bumubulong sa kanyang isip. Hindi ka dapat nandito. Hindi ka dapat bumalik, bulong ni Stella, halos hindi marinig. Ngunit mabilis siyang bumawi. Hindi ko ipapahamak ang mga anak ko ng dahil sayo, Marco. Kaya umalis ka na. Papa. Mama. Bakit po kayo nag-aaway? Tanong ni Dos na umiiyak na. Napakagatlabi si Mac. Ayaw niyang makita ng mga bata ang tensyon sa pagitan nila. Sige, sabi ni Mac dahan-dahan. Papayag ako na umalis, pero may kondisyon. Magpadna test tayo. At ako mismo ang magbabayad para sa lahat. Kung hindi ako ang ama, hindi na ako magpapakita sa inyo. Pero kung ako, kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Tinitigan ni Stella si Mac. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata, isang bagay na matagal na niyang hindi nakita. Ngunit ang takot sa puso niya ay mas matindi. Kung malaman ni Don Cardo na nakita na ni Mac ang mga bata at magpapatunay na siya ang ama. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Stella. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang protektahan ang mga anak niya. Kung tanggihan niya ang EEG test, mas lalo lang siyang susundan ni Mac. Mas mabuting harapin na ito at sana, matapos na ang lahat. Sige, mahinang sabi ni Stella, nagulat si Mac sa kanyang sagot. Papayag ako sa EEG test. Pero may kondisyon ako. Napakunot ang noo ni Mac. Ano? Pagkatapos ng test, anuman ang resulta, iiwan mo kaming mag-isa. Hindi ka na magpapakita sa mga bata, at hindi mo na kami gagambalain, sabi ni Stella, ang kanyang boses ay matigas ngunit may bahid ng sakit. At kung lalabas na ikaw ang ama, wala kang karapatan sa kanila. Walang custody. Papayag ka sa lahat ng iyan o wala tayong pag-usapan. Nagulat si Maki sa kondisyon ni Stella. Ito ay isang malaking sakripisyo. Ngunit ang pagnanais niyang malaman ang katotohanan ay mas malakas. Pumapayag ako, sabi ni Mac, kahit masakit ang bawat salita. Pero may isa akong kondisyon. Tiningnan siya ni Stella, naghihintay. Gusto kong mangyari ang test ng mabilis. At gusto kong makita ang mga resulta ng ako mismo, sabi ni Mac, puno ng pagdududa kung bakit ganoon ang kondisyon ni Stella. At gusto kong malaman ang dahilan kung bakit mo sila tinago sa akin. Nagkatitigan silang dalawa. Ang tensyon ay lumutang sa pagitan nila. Ang desisyong ito ay hindi lamang tungkol sa isang test, kundi sa pagbubukas ng isang lumang sugat na matagal nang nakabaon. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Kabadong-kabado si Maxie habang nakatitig sa sobrang nasa lamesa niya. Ito na. Ito ang sandali ng katotohanan. Pagkatapos ng mainit na pagtatalo nila ni Stella, inayos niya agad ang fit test. Mabilis ang proseso dahil sa kanyang mga koneksyon at ngayon narito na ang resulta. Isang linggo ng paghihintay, isang linggo ng pagdududa, pag-asa at takot. Binuksan niya ang sobre, dahan-dahan, tila ayaw pa niyang harapin ang laman nito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa bawat paglipat ng kanyang tingin sa mga salita sa papel. Nang makita niya ang mga numerong nagpapatunay at ang salitang Q-positive, halos hindi siya makahinga. Marco Ramirez, paternidad ay kumpirmado. Siya nga. Siya ang ama.
Isang malakas na hampas ng emosyon ang bumulwak mula sa kanyang dibdib. Saya, dahil sa wakas ay mayroon na siyang pamilya. Pagsisisi, dahil sa loob ng 7 taon, hindi niya alam na may mga anak siya. At isang matinding determinasyon na ayusin ang lahat. Napaupo si Mac, hawak ang resulta ng test. Ang mga larawan ng 3 batang lalaki, sina 1, 2, at 3, ay lumitaw sa kanyang isip. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga malikot na mata, ang kanilang walang kamuwang-muwang na katanungan kung siya ang kanilang papa. Ngayon alam na niya ang sagot. Naramdaman ni Mac ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ang mga taon na nawala, ang mga pagkakataong hindi niya nakasama ang kanyang mga anak. Naisip niya si Stella. Ang galit sa mga mata nito, ang kanyang pagtatanggol. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit. Ito ay proteksyon para sa kanyang mga anak. Agad siyang nag-dial sa kanyang personal assistant. Liza, cancel mo lahat ng appointments ko ngayong araw. Kailangan kong umalis. Sir, may importanteng meeting po kayo sa mga investors. Cancel it ngayon na. May mas importante akong kailangan gawin, putol ni Mac. Hindi mahalaga ang negosyo ngayon. Ang pamilya niya. Iyon ang mahalaga. Sumakay si Mac sa kanyang sasakyan at dumiretso sa bahay ni Stella. Habang nagmamaneho, nag-iisip siya kung paano niya kakausapin si Stella. Alam niyang galit pa rin ito. Alam niyang hindi magiging madali. Ngunit kailangan niyang gawin ito. Para sa kanyang mga anak. Para sa kanilang pamilya. Nang makarating siya sa tapat ng bahay, nakita niya ang mga bata na naglalaro sa bakuran. Ang mga tawa nila ay tila musika sa kanyang tainga. Bumaba si Mac sa sasakyan at lumapit sa gate. Papa, sigaw ni Tres nang makita siya. Tumakbo ang 3 papunta sa gate, nagulat si Mac sa reaksyon nila. Akala niya ay mas magiging mahirap ang paglapit sa kanila. Hello, mga anak, sabi ni Mac, ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagpipigil ng luha. Lumuhod siya para pantayan ang kanilang taas. Kumusta kayo? Okay lang po, Papa, sabay-sabay nilang sabi. Gusto niyo po bang maglaro ng detective kasama namin? Tanong ni Uno, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang salitang si Papa, mula sa bibig ng kanyang mga anak, ay nagdulot ng kakaibang init sa kanyang puso. Ito ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Ngunit bago pa makasagot si Mac, narinig niya ang boses ni Stella. Anong ginagawa mo rito, Marco? Hindi ba't usapan natin ay hintayin mo ang resulta ng test? Tumayo si Mac at hinarap si Stella. Nakita niya ang pagkabigla at pagkabahala sa mga mata nito. May resulta na ako, Stella, sabi ni Mac, ipinapasa ang sobre sa kanya. Ako ang ama. Nagpositibo ang test. Nanlaki ang mga mata ni Stella. Kinuha niya ang sobre at binuksan. Habang binabasa niya ang mga salita, namutla siya. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nilaan. Hindi ito tungkol sa pagtatago ng pagbubuntis. Ito ay tungkol sa taong matagal na niyang iniiwasan. Hindi, bulong ni Stella. Hindi ito maaari. Stella, kailangan nating mag-usap. Ngayon, git ni Mac. Kailangan kong malaman kung bakit. Bakit mo itinago ang mga anak ko sa akin? Bumalik ang galit sa mga mata ni Stella. Ngunit kasama ng galit ay ang matinding takot. Wala kang karapatan. Hindi mo sila pwedeng kunin sa akin, sigaw ni Stella. Hindi ko sila kukunin, Stella. Gusto ko lang makilala ang mga anak ko. Gusto kong maging parte ng buhay nila, sagot ni Mac, puno ng pakiusap. Pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang lahat ng katotohanan. Bumaling si Stella sa mga bata na nalilito sa kanilang nakikita. Tila naghahanap siya ng lakas mula sa kanila. Sa isang sandali, nag-alinlangan siya. Ang kanyang matinding takot ay bumubulong sa kanyang isip. Ngunit ang tingin ni Mac ay puno ng pag-asa at sinseridad. Marco, hindi mo naiintindihan, mahinang sabi ni Stella. Hindi lang ako ang kailangan mong harapin. May ibang tao na masama ang balak. Kaya ko sila itinago. Para protektahan sila. Sino? Sino ang kinatatakutan mo, Stella? Tanong ni Mac. Nanginginig ang mga kamay ni Stella. Si Don Cardo Madrigal. Napakunot ang noo ni Mac. Don Cardo Madrigal. Ang pangalan ay pamilyar.
Isang makapangyarihang negosyante, kilala sa pagiging walang awa. Ngunit bakit konektado ito kay Stella? At bakit kinatatakutan siya ni Stella? Anong kinalaman niya sa inyo? Tanong ni Math, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Nag-aalangan si Stella. Ngunit nakita niya ang matinding paghahanap ng sagot sa mga mata ni Math. Kailangan niyang maging tapat sa mga anak niya at sa taong ito na ngayon ay ama ng kanyang mga anak. Matagal na ang nakaraan, Marco, simula ni Stella, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Siya ang dahilan kung bakit ako umalis sa buhay mo noon. Siya ang dahilan kung bakit ko itinago ang mga bata. Napakapit ng mahigpit si Math sa gate. Ang kanyang isip ay naghahanap ng koneksyon. Isang tawag sa kanyang telepono ang biglang pumasok sa kanyang isip, isang misteryosong tawag na nagbabanta sa kanya na layuan si Stella at ang mga bata. Sino ang tumawag na iyon? Ito ba si Cardo? O may iba pa? Pumikit si Stella. Ang pagbanggit sa pangalan ni Don Cardo Madrigal ay tila isang sumpa na muling bumalik. Ang alaala ng nakaraan ay biglang bumaha sa kanyang isip, sariwang-sariwa, tila nangyari lang kahapon. Flashback. 5 taon na ang nakalipas bago siya umalis sa buhay ni Math. Nagtatrabaho noon si Stella bilang junior architect sa isang maliit na kumpanya na nakikipag-ugnayan sa malalaking proyekto. Isang araw, ang kanilang kumpanya ay nakakuha ng proyekto mula sa Madrigal Group, ang kumpanya ni Don Ricardo Madrigal. Si Don Cardo ay kilala bilang isang makapangyarihan at mapanganib na tao. Mula pa noon, may pagtingin na siya kay Stella, ngunit laging umiiwas si Stella dahil sa kanyang ugali. Ngunit hindi sumusuko si Cardo. Mas lalo siyang nagiging agresibo habang lumilipas ang panahon. Isang gabi, matapos ang isang business dinner, pilit siyang sinubukan ni Cardo na ihatid. Tumanggi si Stella, ngunit sa pilitan siyang pinasakay sa kotse nito. Nang gabing iyon, matapos ang isang matinding pagtatalo, sinubukan siyang saktan ni Cardo. Narinig niya ang kanyang pagtanggi, ang kanyang mga pakiusap, ngunit tila hindi siya pinapansin ni Cardo. Sa isang huling pagtatangka, nagawa niyang makawala at tumakbo palayo. Nasaktan siya, hindi lang physically kundi emotionally. Ang trauma ay nanatili sa kanya. Iyon ang panahong nag-umpisa ang kanilang relasyon ni Math. Si Masi ang naging takbuhan at kanlungan ni Stella. Si Masi ang nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang mga pangamba niya. Ngunit ng panahong iyon din, nalulunod si Maki sa kanyang trabaho. Ang Ramirez Group ay nasa gitna ng isang matinding business skandal at halos hindi na siya umuwi. Hindi rin niya napapansin ang unti-unting pagbabago sa mood ni Stella. Nang matuklasan ni Stella na siya ay buntis, mas lalong lumaki ang kanyang takot. Paano kung malaman ni Cardo na may anak siya sa isang kilalang negosyante tulad ni Ma? Gamitin ni Cardo ang mga bata laban sa kanya. Naging malinaw sa kanya na ang tanging paraan para maprotektahan ang kanyang mga anak ay ang lumayo. Lumayo kay Mac at magsimula ng bagong buhay kung saan walang makakahanap sa kanila. Kahit masakit, pinili niyang mag-isa. Pinili niyang itago ang katotohanan. Iniwan niya si Mac nang walang paliwanag. Lumipat siya ng lugar, nagpalit ng numero, at itinayo ang Ella's Kitchen, ang kanyang online business, para makapag-provide sa mga anak niya. Hindi niya pinagsisihan ang kanyang desisyon dahil ang mga ngiti ni na 1, 2, at 3 ay sapat na. Ngunit ngayon, bumalik si Mac. At kasama ng pagbabalik niya ay ang pagbabalik ng anino ni Cardo. Bumalik si Stella sa kasalukuyan. Nakatingin pa rin si Mac sa kanya, naghihintay ng sagot. Nasa likuran niya ang mga bata, na tila ramdam ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Si Don Cardo Madrigal. Simula ni Stella, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Siya ang dahilan kung bakit ako umalis sa buhay mo noon, Marco. Sinubukan niya akong saktan. At nang malaman kong buntis ako, natakot ako. Natakot ako na gamitin niya ang mga anak ko laban sa akin. Kaya ako lumayo. Kaya ko sila itinago. Napakunot ang noo ni Mac. Naalala niya ang balita tungkol sa pagiging agresibo ni Cardo sa kanyang mga tauhan at sa mga babae. Hindi niya inakala na aabot ito kay Stella. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ka nag-iisa? Tanong ni Mac, ang boses ay puno ng pagsisisi. Dapat nandoon ako para protektahan ka. Umiling si Stella. Abala ka noon sa sarili mong problema, Marco.
Nasa gitna ka ng isang malaking krisis sa Ramirez Group. Hindi ko gustong maging pasanin. At alam kong kaya niya akong saktan, kaya niyang gawin ang anumang gusto niya. Ang tanging paraan para maprotektahan ang mga anak ko ay ang lumayo, nang walang sinuman ang nakakaalam. Naramdaman ni Maki ang sakit sa boses ni Stella. Naintindihan na niya ngayon. Ang kanyang dating kasintahan, ang ina ng kanyang mga anak, ay nagdusa ng nag-iisa dahil sa kanyang kawalan ng atensyon. Ang kanyang pagkakamali ay nagdulot ng malalim na sugat. Patawarin mo ako, Stella, bulong ni Mac, puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako sa hindi pagiging nandoon. Hindi ko alam ang pinagdadaanan mo. Umiwas ng tingin si Stella. Ang sakit ay sariwa pa rin. Ngunit sa pag-amin ni Mac, may bahagi ng kanyang puso na tila gumagaan. Ngayon, nahanap mo na kami, sabi ni Stella. Anong gagawin mo ngayon, Marco? Hindi ka dapat bumalik. Hindi mo naiintindihan ang panganib. Hindi ako aalis, Stella, sagot ni Mac, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi ko na kayo iiwan. Hindi ko hahayaang saktan ni Cardo ang pamilya ko. Ngayon na alam ko na ang totoo, gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Nag-aalangan si Stella. Ang pag-aalok ni Mac ay tila isang liwanag sa gitna ng kanyang dilim. Ngunit ang takot niya kay Cardo ay malalim. Hindi ito madali, Marco, sabi ni Stella, ang kanyang mga mata ay nananatili sa malayo. Kung malalaman ni Cardo na bumalik ka, at na ikaw ang ama ng mga bata, lalong lalaki ang gulo. Haharapin natin siya, Stella. Magkasama, sabi ni Mac, lumapit pa ng kaunti. Hindi na tayo magtatago. Hindi na kayo mag-iisa. Nandito ako para sa inyo. Ang mga bata ay unti-unting lumapit sa kanila, tila nalilito pa rin sa sitwasyon. Nagkatinginan si Mac at Stella. Ang desisyon ay nasa kamay ni Stella. Haharapin ba niya ang nakaraan kasama si Mac, o mananatili sa anino ng kanyang takot? Ang panganib ay naroon. Ngunit ang pangako ni Mac ay isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Kinabukasan, isang malamig na tawag ang natanggap ni Stella mula sa prinsipal ng paaralan ng mga bata. Ma'am de la Cruz, mayroon po tayong maliit na insidente rito. Kailangan po kayong pumunta kaagad. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Stella. Nagmamadali siyang nagbihis at umalis, ang puso niya ay puno ng kaba. Nasa isip niya agad si Don Cardo. Hindi kaya siya ang dahilan ng insidente? Pagdating niya sa paaralan, bumungad sa kanya ang kaguluhan. May mga pulis sa entrance at ang mga magulang ay nagbubulungan sa koridor. Nakita niya ang prinsipal na kausap ang isang guro, parehong tila balisa. Principal Reyes, ano po ang nangyari? Tanong ni Stella, halos hindi makahinga. Ma'am de la Cruz, may isang lalaki po kanina na pilit na lumapit sa mga anak niyo, paliwanag ni Principal Reyes, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Sabi niya kaibigan siya ng tatay ng mga bata at gusto lang daw niyang kausapin sila. Pero naging agresibo po siya nang hindi siya payagan. Naramdaman ni Stella ang panginginig ng buo niyang katawan. Si Cardo. Sigurado siya. Nasaan po ang mga anak ko? Tanong ni Stella, ang kanyang boses ay tila isang bulong. Nasa guidance office po sila, ligtas. May kasama na rin po silang. Bago pa matapos ang prinsipal, narinig ni Stella ang boses ni Mac. Stella! Bumaling siya at nakita niya si Matthew na naglalakad papunta sa kanila, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya rin ang determinasyon sa mga mata nito, isang bagay na hindi niya nakita sa nakaraan. Anong nangyari? Tanong ni Mac, direkta ang tingin sa prinsipal. May isang lalaki po kanina na nagtangkang lumapit sa mga bata. Pinigil na po namin, sagot ni Principal Reyes. Mabuti na lang at mabilis kaming nakaresponde. Naramdaman ni Mac ang galit na bumubulwak sa kanya. Alam niyang ito ang gawa ni Cardo. Narinig niya ang kwento ni Stella, at ngayon, nakikita niya ang epekto ng takot nito. Hindi niya hahayaan. Kailangan nating kausapin ang mga bata, sabi ni Mac kay Stella. Pumunta sila sa guidance office. Nakita nila sina 1, 2, at 3 na nakaupo, tila nagtataka at medyo takot. Agad silang tumakbo patungo kay Stella. Mama, sabay-sabay nilang sabi at niyakap si Stella ng mahigpit. May masamang lalaki po kanina. Sabi niya kukunin niya raw po kami. Niyakap ni Stella ang kanyang mga anak at naramdaman niya ang matinding pagkaprotektibo.
Napatingin siya kay Mac at nakita niya ang matinding galit sa mga mata nito. Huwag kayong mag-alala, mga anak, sabi ni Mac, ang kanyang boses ay matatag. Hindi namin hahayaang saktan kayo ng sinuman. Habang papalabas sila sa guidance office, nakita nila ang lalaking nagtangkang lumapit sa mga bata, kausap ng mga pulis. May isang sugat sa kanyang noo at nagtatago ang tingin. Nakaramdam si Mac ng pagkadismaya at matinding galit. Lumapit siya sa lalaki at kinuha ang braso nito. Sino ang nag-utos sa'yo? Tanong ni Mac, ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Wala akong alam, sagot ng lalaki, pilit na kumakawala. Alam kong may kinalaman ka kay Don Cardo Madrigal. Sabihin mo ang totoo o magsisisi ka, banta ni Mac. Nanginginig ang lalaki. Sinabi lang po sa akin na lumapit sa mga bata at sabihing kaibigan ako ng ama nila. Gusto lang daw po nilang malaman ang reaksyon ni na Ma'am Stella. Nanggigil si Mac. Ito ay isang pagsubok. Sinusubukan ni Cardo ang kanyang depensa at ang takot ni Stella. Salamat po, Sir Ramirez, Ma'am de la Cruz, sa agarang pagpunta, sabi ni Principal Reyes. Aayusin po namin ang seguridad ng paaralan. Salamat din po, Principal, sagot ni Stella. Habang papalabas sila ng paaralan, naramdaman ni Stella ang paghina ng kanyang mga tuhod. Ang nangyari ay nagpatunay lamang sa kanyang pinangangambahan, hindi titigil si Cardo. Hindi mo naiintindihan, Marco, mahinang sabi ni Stella habang naglalakad sila. Hindi siya titigil. Kailangan tayong lumayo. Hindi na tayo lulubog, Stella. Hindi na tayo magtatago, sabi ni Mac, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Haharapin natin siya. Magkasama. Protektahan natin ang ating mga anak. Napatingin si Stella kay Mac. Mayroong kakaibang lakas sa mga mata nito, isang determinasyon na hindi niya nakita noon. Parang nagkaroon siya ng tiwala. Nang makasakay na sila sa kotse ni Mac, at habang nagmamaneho siya pauwi kina Stella, napansin ni Mac ang isang itim na sasakyan na tila sumusunod sa kanila. Hindi niya ito pinansin sa simula. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalakas ang kutob niya. Hindi siya nagkakamali. May sumusunod sa kanila. Stella, mahinang tawag ni Mac. May sumusunod sa atin. Nanlaki ang mga mata ni Stella. Bumaling siya sa likuran at nakita niya rin ang itim na sasakyan. Ang takot na kanina ay medyo nawawala ay biglang bumalik. Sila na naman, bulong ni Stella. Kailangan nating bilisan, Marco. Pinabilis ni Mas ang pagmamaneho. Ngunit ang itim na sasakyan ay nanatiling nakasunod. Nag-iisip si Mas ng paraan para makatakas. Hawakan niyong mahigpit, mga anak, sabi ni Mac sa mga bata, na tila nalilito sa bilis ng takbo ng kotse. Ang pag-uusap nila sa paaralan ay isa lang simula. Ngayon, direktang nilalabanan na sila ni Don Cardo. At handa si Mac na harapin ito. Napalingon si Mac sa rearview mirror. Ang itim na sasakyan ay nananatiling nakasunod, tila isang anino na ayaw bumitaw. Humigpit ang kapit niya sa manibela. Hindi ito pwedeng mangyari sa kanyang mga anak. Bumaba tayo sa susunod na kanto, Marco, sabi ni Stella, ang boses ay nanginginig. Kailangan nating mawala sa kanila. Sumunod si Mac sa sinabi ni Stella. Bigla siyang lumiko sa isang masikip na eskinita, na nagulat ang mga nasa likod niya. Bumungad sa kanila ang isang maze ng mga maliliit na kalsada na pamilyar kay Stella. Si Mac, sa kanyang dating pagka-boy racer, ay pinabilis ang kotse, umiiwas sa mga humaharang na sasakyan at mga taong naglalakad. Ang mga bata sa likod ay nalilito, ngunit tila naiintindihan ang sitwasyon. Wow! Racing po tayo, Papa, sigaw ni Tres, na tila na-enjoy ang pagmamaneho ni Mac. Opo, Tres. Kailangan lang natin maging mabilis, sagot ni Mac, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses. Dahan-dahan, nawala ang itim na sasakyan sa kanilang paningin. Lumiko si Mac sa isang parking lot ng isang supermarket at pumarada. Huminga siya ng malalim. Sila Cardo yan, sabi ni Stella, ang kanyang mukha ay namumutla. Sinusubukan kanya, Marco. Sinusubukan niya tayong takutin. Napakuyom ang kamao ni Mac. Hindi niya tayo matatakot, Stella. Hindi na. Sa sumunod na araw, bumalik si Mac sa kanyang opisina, ngunit hindi na ang parehong Mas na nakasanayan ng kanyang mga tauhan. Ang kanyang isip ay hindi na lamang nakatuon sa negosyo.
Ngayon, may bagong focus, ang protektahan ang kanyang pamilya. Isang business meeting kay Gino Manalo ang naka-schedule para sa hapon. Ito ang taong nagbigay sa kanya ng maling numero na nagdala sa kanya kay Stella. May kutob na si Mac. Pumasok si Mac sa conference room. Nakaupo si Gino Manalo, nakangiti, tila walang kamalay-malay sa gulong nangyari. Maganda ang porma at may kakaibang kinang sa mga mata. S. Ramirez. Isang karangalan na makaharap ka, bati ni Gino, nag-alok ng kamay para makipagkamay. Kinawayan ni Mas ang kamay nito at may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Tila may tinatago si Gino. Masaya rin akong makipagkita sa'yo, Ginrit Manalo. Ngunit may ilang katanungan lang ako bago tayo magsimula, diretsong sabi ni Math, walang halong pagpapanggap. Napakunot ang noo ni Gino. Oh, anong katanungan, Ginrit Ramirez? Ang numero na ibinigay mo sa akin. Ang numero na dapat ay iyo. Hindi ito sa'yo. Ito ay sa isang babae na konektado sa nakaraan ko. At sa isang tao na may masamang balak sa akin, sabi ni Mac, diretso ang tingin sa mga mata ni Gino. Alam mo ba kung bakit? Nagulat si Gino. Tila hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Dim Ramirez, depensa ni Gino, ngunit may bahid ng kaba sa boses. Huwag kang magsinungaling, Dim Manalo, giit ni Mac. Alam kong kapatid ka ni Don Cardo Madrigal. Biglang namutla si Gino. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang pagtatago ay nabunyag. Paano mo nalaman, bulong ni Gino? Madali lang mag-imbestiga, Dim Manalo. Lalo na kung may motibo, sagot ni Mac, ang kanyang boses ay malamig. Ano ang plano niyo ni Cardo? Bakit niyo ako sinusubukan? Bakit niyo dinadamay ang pamilya ko? Napahinga ng malalim si Gino. Napatingin siya sa paligid na tila naghahanap ng takas. Hindi ito laban mo, Jimmy Ramirez. Ito ay laban namin ni Kuya Cardo sa pamilya mo. Bakit? Tanong ni Mac, hindi makapaniwala. Anong kinalaman ng pamilya ko sa inyo? Si Stella de la Cruz, simula ni Gino, ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Siya ang dahilan kung bakit nagkagulo ang buhay ni Kuya Cardo. Sinira niya ang pangalan ni Kuya. At ikaw ang nagligtas sa kanya noon. Ikaw ang naging hadlang sa lahat ng plano ni Kuya. Nagulat si Mac. Kaya pala, hindi lang ito tungkol sa negosyo. Ito ay personal. Ang paghihiganti ni Cardo ay umabot hanggang sa kanyang pamilya. Hindi mo naintindihan, Jimmy Ramirez, patuloy ni Gino. Gustong bumalik ni Kuya Cardo sa tuktok. At para mangyari iyon, kailangan niyang sirain ka. At kontrolin si Stella. Kinuha mo ang mahalaga sa kanya. Hindi niya kinuha si Stella, sagot ni Mac. Si Stella ang nagdesisyon. At ang mga anak ko hindi sila pag-aari ng sinuman. Protektahan ko sila mula sa inyo. Napangiti si Gino, isang ngiti na puno ng pananakot. Maghanda ka, Jim Ramirez. Nagsisimula pa lang ang laban. Sisirain namin ang lahat ng meron ka. Biglang tumunog ang telepono ni Gino. Sinagot niya ito. Kuya. Alam niya na. Nagsisimula na ang laro. Narinig ni Matthew ang mga salitang iyon. Nanlamig siya. Hindi lang ito banta. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Alam niyang ang susunod na hakbang ni Cardo ay mas malalim at mas mapanganib. Ang kanyang pamilya ay nasa panganib. Kailangan niyang maging handa. Isang linggo matapos ang matinding paghaharap ni Math kay Gino, lalong naging maingat si Stella. Ang bawat anino, bawat yabag, ay tila banta ng presensya ni Don Cardo. Hindi siya mapakali. Isang hapon, habang naghahanda si Stella ng hapunan sa Ella's Kitchen, narinig niya ang tunog ng busina ng kotse sa labas. Nagtaka siya. Hindi iyon ang kotse ni Mac, at alam niyang wala siyang inaasahang bisita. Nang sumilik siya sa bintana, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang itim na Mercedes-Benz ang nakaparada sa tapat ng kanyang bahay. At mula doon, lumabas si Don Cardo Madrigal. Naramdaman ni Stella ang paglamig ng buo niyang katawan. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa kaba. Ilang taon na rin simula nang huli niyang makita ang mukha ng taong bumalot sa kanya ng takot. Ngayon, narito na siya.
Hindi pa siya nakakabangon sa kanyang gulat, bumukas na ang pintuan ng kusina. Pumasok si Cardo, nakangiti, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng pagbabanta. Stella, bati ni Cardo, ang kanyang boses ay malalim at nagbibigay ng panginginig. Nagulat ka ba? Matagal-tagal na rin, hindi ba? Hindi makakibo si Stella. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Narinig niya ang mga tunog ng mga bata na naglalaro sa sala. Kailangan niyang protektahan sila. Anong ginagawa mo rito, Cardo? Tanong ni Stella, pilit na pinapanatiling matatag ang boses, kahit nanginginig ang kanyang lalamunan. Namimiss lang kita, Stella, sagot ni Cardo, lumapit ng dahan-dahan. At narinig ko, may bago ka ng kaibigan ngayon. At mayroon ka pang mga anak. Alam mo na nakikita ko ang lahat. Nanlambot ang tuhod ni Stella. Alam na niya. Alam na ni Cardo ang tungkol kay Mac at sa mga bata. Layuan mo kami, Cardo. Wala kang karapatan sa buhay namin, giit ni Stella. Napatawa si Cardo, isang tawa na walang kaligayahan. Karapatan? Stella, lahat ng gusto ko, nakukuha ko. At ngayon gusto ko kayo. Ikaw at ang mga anak mo. Hindi mo sila makukuha. Hindi ka na makakapangyari sa akin, sigaw ni Stella, puno ng galit at takot. Hindi ka pa rin nagbabago, Stella. Matigas ka pa rin, sabi ni Cardo, lumapit pa ng kaunti. Pero alam kong may kahinaan ka. Ang mga anak mo. At ang bagong ama nila. Biglang nakarinig si Stella ng yabag. Nasa likuran niya si Uno na tila nagtataka sa kanilang kausap. Narinig ni Uno ang bahagi ng pag-uusap. Ma'am Ella, sino po yan? Tanong ni Uno, ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Cardo. Nagulat si Cardo nang makita si Uno. Napansin niya ang pagkakapareho ng bata kay Mac. Ngumiti siya, isang masamang ngiti. Ah, kaya pala. Sila pala ang mga sikreto mo. Kamukhang-kamukha niya ang ama niya, hindi ba? Niyakap ni Stella si Uno, sinubukang itago ang bata mula sa paningin ni Cardo. Umalis ka na, Cardo. Kung ayaw mong gumawa ako ng eskandalo. Eskandalo? Stella, hindi ka pa rin natututo. Wala kang magagawa laban sa akin, sabi ni Cardo, puno ng kumpiyansa. Kung hindi ka susunod sa akin, maghanda ka. Lahat ng meron ka, ang Ella's Kitchen mo, ang Ramirez Group, at ang mga anak mo mawawala lahat sa iyo. Sisiguraduhin kong magdudusa ka. Bago pa makasagot si Stella, biglang tumunog ang telepono ni Cardo. Sumagot siya, at lumabas muna siya sa kusina, ngunit hindi niya isinara ang pintuan. Nagkaroon ng bulungan. Gino. Alam na niya. Magpatuloy lang tayo sa plano. Gusto kong makita siyang masira. Ihanda mo ang lahat para bukas sa Ramirez Tower. Kailangan nating tapusin ito. Rinig na rinig ni Stella ang mga sinabi ni Cardo. Narinig din ito ni Uno na nakakapit sa kanyang mama. Ramirez Tower. Plano. Si Rain. Ang lahat ng ito ay konektado sa banta kay Mac. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Cardo. Mukhang may kailangan akong gawin. Pero tandaan mo, Stella. Hindi pa tayo tapos. Magkita tayo ulit. Lumabas si Cardo ng bahay, sumakay sa kanyang Mercedes-Benz at umalis. Nag-collapse si Stella sa sahig, umiiyak, hawak si Uno ng mahigpit. Ang takot ay bumalot sa kanya ng buo. Ang banta ni Cardo ay totoo. At ngayon, alam na niya ang target nito, ang Ramirez Group. At si Mac. Mama, sino po yung masamang lalaki? Tanong ni Uno, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Sinabi niya po na kukunin niya tayo. Niyakap ni Stella si Uno. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang lahat ng kanyang pagtatago ay nawala ng saysay. Alam na ni Cardo ang lahat. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Stella na tila wala na siyang pag-asa. Wala na siyang magagawa. Nakakulong na sila sa bitag ni Cardo. Ang sumunod na araw ay tila isang bangungot. Hindi makatulog si Stella kagabi, ang mga salita ni Cardo at ang takot sa kanyang mukha ay patuloy na gumagambala sa kanya. Ngayon, kailangan niyang gawin ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Maaga pa lang, tumawag si Stella kay Mac. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinidyal ang numero.
Kailangan nating mag-usap, sabi ni Stella, ang boses ay halos hindi marinig. Alam ko na ang plano ni Cardo. Kailangan mong mag-ingat. Agad na lumabas si Mac sa kanyang opisina at dumiretso kay Stella. Sa kanyang mukha, nakita ni Stella ang pag-aalala, ngunit kasama nito ang determinasyon. Ano ang plano niya, Stella? Tanong ni Mac, direkta ang tingin sa kanya. Ipinaliwanag ni Stella ang lahat. Ang pagbisita ni Cardo, ang kanyang pagbabanta, at ang kanyang narinig tungkol sa Ramirez Tower. Ang pagbanggit sa pangalan ni Gino Manalo ay nagbigay ng kumpirmasyon sa hinala ni Mac. Gusto niyang sirain ang Ramirez Group, sabi ni Mac, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At gagamitin niya si Gino para gawin iyon. Pero paano mo siya lalabanan, Marco? Tanong ni Stella, puno ng takot. Napakalakas niya. Kaya niyang sirain ang lahat. Hindi siya magtatagumpay, Stella, matatag na sabi ni Mac. Hindi na ako aatras. Hindi ko hahayaang saktan niya ang pamilya ko. Sa mismong oras na iyon, sa Ramirez Tower, nagsimula ang kaguluhan. Isang malaking pagbaba sa stock ng Ramirez Group ang nangyari. Ang mga investor ay nagsimulang magpanik. Nagsimula nang kumalat ang mga balita tungkol sa peking transaksyon at maling impormasyon na ipinakalat ni Gino Manalo sa ilalim ng utos ni Don Cardo. Sir Mac, malaki po ang lugi natin, sigaw ng isa sa kanyang mga tauhan, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Nagbebenta na po ang mga investor. Ngunit kalmado si Mac. Alam niyang mangyayari ito. Ito ang plano ni Cardo. Huwag kayong magpanik. Huwag kayong magbenta, sigaw ni Mac sa kanyang team. Ito ay isang atake. Nagsimula na ang laban. Hindi nagtagal, dumating si Don Cardo, kasama si Gino Manalo at ang kanilang mga abogado. Pumasok sila sa opisina ni Mac na tila mga mananalo. Marco Ramirez, bati ni Cardo, ang kanyang ngiti ay puno ng pagkamuhi. Mukhang nahihirapan ka ngayon. Nagsisimula pa lang ang lahat. Tumayo si Mac at hinarap si Cardo. Sa likod niya, nakita niya si Stella na dumating kasama ang mga bata. Nagsimulang manginig si Stella nang makita si Cardo, ngunit hinawakan ni Mac ang kanyang kamay, binigyan siya ng lakas. Don Cardo, sagot ni Mac, matatag ang kanyang boses. Hindi mo kami masisira. Hindi mo kami matatakot. O, talaga ba? Tumawa si Cardo. Napakaliit ng mundo, hindi ba, Stella? Ang akala mo ay nakatakas ka. Pero ang nakaraan, laging bumabalik. Wala kang karapatan. Layuan mo kami, sigaw ni Stella, puno ng galit. Karapatan? Stella, ang tanging karapatan na mayroon ka ay ang sumunod. Kinuha mo ang mahalaga sa akin noon. Ngayon, babawin ko lahat. At sisiguraduhin kong magdudusa ka. Ikaw at ang bagong pamilya mo, banta ni Cardo, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Biglang sumingit si Uno, ang pinakamatapang sa tatlong bata. Maling-mali po kayo. Hindi po namin kayo papa. Si papa po namin si Papa Mac. Nagulat si Cardo sa sinabi ni Uno. Napatingin siya sa mga bata, pagkatapos ay kay Mac. Kaya pala hindi mo sila itinago ng mabuti, sabi ni Cardo, tumingin kay Stella. Sa tingin mo ba, hahayaan ko kayo? Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng isang madrigal. Ngunit sa oras na iyon, may nagring sa telepono ni Mac. Isang tawag mula sa kanyang AK team. Sir Mac, nakuha na po namin ang source ng hacking. Galing po sa kumpanya ni Gino Manalo. Nanlaki ang mga mata ni Gino. Nagulat si Cardo. Hindi nila inaasahan na mahahanap ni Mac ang pinagmula ng kanilang atake. Narinig mo iyon, Cardo, sabi ni Mac, puno ng kumpiyansa. Alam na namin ang lahat ng kalokohan mo. Hindi mo ako masisira. Nagpanting ang tenga ni Cardo. Bigla niyang hinawakan si Stella sa braso. Kung hindi mo ako bibigyan ng kaligayahan, sisiguraduhin kong wala ka ring kaligayahan. Nagulat si Mac sa galaw ni Cardo. Agad siyang lumapit para tulungan si Stella. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, biglang may sumigaw. Ang mga bata. Nawawala ang mga bata. Nagtinginan sina Mac at Stella. Ang tatlong bata ay wala sa kanilang pwesto. Sa gitna ng gulo, nakakita sila ng pagkakataon. Ano, sigaw ni Stella. Napansin ni Dos, ang observant,
ang isang itim na van na mabilis na umaalis mula sa tapat ng Ramirez Tower. Nakita niya ang driver. Ito ang lalaking nakita niya sa paaralan. Siya po. Yung masamang lalaki. Kinuha niya po si Tres, sigaw ni Dos na umiiyak na. Naging putla si Stella. Kinuha ni Cardo si Tres. Ito ang pinakamalaking takot niya. Nag-apoy sa galit si Mac. Direkta niyang sinugod si Cardo. Ibalik mo ang anak ko, Cardo. Kung ayaw mong makita ang galit ng isang ama. Ngumiti si Cardo. Kung gusto mo siyang makita ulit, Marco, magkita tayo mamaya sa lumang warehouse sa Pier 15. Mag-isa ka. Kung hindi ka susunod, kalimutan mo na ang anak mo. Tumakbo palabas si Cardo at Gino, naiwan si Mac at Stella na puno ng matinding pagkabahala. Ang sitwasyon ay lumala ng husto. Ang kanilang anak ay hawak ni Don Cardo. Ang laban ay hindi na tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa kanilang pamilya. Nagdilim ang paningin ni Mac. Ang banta ni Cardo na kinuha niya si Tres ay parang suntok sa dibdib. Hindi na ito tungkol sa negosyo o sa nakaraan. Anak niya ang nasa panganib. Hindi, sigaw ni Stella habang lumuluha. Tres! Kailangan nating puntahan siya, Marco. Kailangan nating iligtas ang anak natin. Stella, kailangan nating maging matalino, sabi ni Mac, pilit pinapakalma ang sarili. Gusto niya akong mag-isa. Pero hindi ko siya susundin. Agad na tumawag si Mac sa pulisya, sa kanyang mga tauhan sa seguridad, at sa ilang pinagkakatiwalaang kaibigan. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon, ang pagdukot sa kanyang anak, at ang pagkakakilanlan ni Don Cardo Madrigal. Hahanapin natin si Tres, Stella, matatag na sabi ni Mac. Haharapin natin si Cardo. Magkasama. Habang naghahanda si Mac, lumapit sa kanya sina Uno at Dos. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, ngunit mayroon ding determinasyon. Papa, tutulungan po namin kayo, sabi ni Uno. Narinig po namin ang sinabi ni Tita Stella. Si Don Cardo po ang kumuha kay Tres. Nasaan po ba si Tres, Papa? Tanong ni Dos, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Yumuko si Mac at niyakap ang kanyang mga anak. Nasa ligtas na lugar si Tres. At ibabalik natin siya. Kailangan lang namin ang tulong nyo. Sa Pier 15, sa lumang warehouse, naghihintay si Don Cardo. Hawak niya si Tres, na nakatali sa isang upuan, umiiyak. Ngunit si Tres, kahit bata, ay matapang. Babalik po si Papa Mac, sigaw ni Tres, sa kabila ng kanyang takot. Hindi po kayo mananalo. Napatawa si Cardo. Napakalakas ng loob mo, bata. Tingnan natin kung gaano katagal. Nang makarating si Mac at ang kanyang team sa labas ng warehouse, naghanda sila. Ngunit bago pa sila makapasok, nagkaroon ng pagsabog sa isang bahagi ng gusali. Gulat ang lahat. Ano yan? Sigaw ng isang pulis. Ito ang paraan ni Cardo para takutin ako, sabi ni Mac. Papasok ako. Hindi na tayo aatras. Sa loob ng warehouse, nagkaroon ng kaguluhan. Nagsimulang masunog ang ilang bahagi ng gusali. Sa gitna ng chaos, nakita ni Mac si Tres. Tres, sigaw ni Mac. Ngunit bago pa siya makalapit, hinarangan siya ni Gino Manalo. Hindi ka makakalapit sa kanya, Jimmy Ramirez. Nagsimula ang isang matinding laban. Si Mac, sa kanyang galit bilang ama, ay lumaban ng buong lakas. Nagpambuno sila ni Gino. Samantala, abala si Stella sa paghahanap ng paraan para makapasok sa warehouse, kasama sina Uno at Dos. Mama, may nakita po akong daanan sa likod, sigaw ni Dos. Mabilis na gumawa ng paraan sina Stella at ang dalawang bata para makapasok sa warehouse. Sa loob, nakita nila ang laban ni Mac at Gino. Nakita rin nila si Cardo na sinusubukang kalasin ang tali kay Tres. Cardo! Bitawan mo ang anak ko, sigaw ni Stella. Nagulat si Cardo nang makita si Stella at ang dalawang bata. Hindi niya inaasahan na susunod sila. Sa isang pagkakataon, habang abala si Gino sa pakikipaglaban kay Mac, nagkaroon ng pagkakataon si Uno. Gamit ang kanyang katalinuhan, nakakita siya ng isang switch sa dingding, ang control panel ng security system ng warehouse. Sinubukan niya itong pindutin. Uno, anong ginagawa mo? Tanong ni Dos. Tutulungan natin si Papa, sagot ni Uno.
Pinindot ni Uno ang emergency button. Biglang bumukas ang lahat ng emergency exits at umilaw ang buong warehouse. Sumigaw si Cardo sa galit. Mga peste! Sino ang gumawa niyan? Sa kaguluhan, nakakita ng pagkakataon si Math. Nakalusot siya kay Gino at dumiretso kay Tres. Agad niyang kinalagan ang tali kay Tres at niyakap ang kanyang anak. Papa, sigaw ni Tres, umiiyak. Ligtas ka na, anak, sabi ni Mac habang hinahalikan si Tres. Dumating ang mga pulis at seguridad. Nagsimula silang arestuhin ang mga tauhan ni Cardo. Nagsimulang tumakbo si Gino. Ngunit hinarang siya ni Mac. Hindi ka makakatakas, Gino. Pananagutan mo ang lahat ng ito, sabi ni Mac. Sa paghaharap ni Cardo at Stella, puno ng galit si Cardo. Hindi mo ako maloloko, Stella. Sisiguraduhin kong magdudusa ka. Hindi na ako natatakot sa'yo, Cardo, sigaw ni Stella, matatag ang kanyang boses. Tapos na ang paghahari mo. Sinubukan ni Cardo na tumakas, ngunit nahuli siya ng mga pulis. Ang lahat ng kanyang plano ay nagkagulo. Ang kanyang paghahanap sa paghihiganti ay nagtapos sa kanyang pagbagsak. Niyakap ni Max si Stella at ang tatlong bata. Ligtas na sila. Ang laban ay tapos na. Ngunit ang sugat ng nakaraan ay nanatili pa rin. Sa gitna ng pagbagsak ng warehouse at ang pag-aresto kay Cardo, isang emosyonal na sandali ang nangyari. Nagkatinginan si Mac at Stella, ang kanilang mga mata ay puno ng pagod, takot, ngunit higit sa lahat, pag-asa. Ang kanilang pamilya ay muling nabuo sa gitna ng apoy at kaguluhan. Ngunit ang paghilom ay nagsisimula pa lang. Pagkatapos ng gulo sa warehouse, naging abala ang lahat sa pag-aasikaso ng mga kaso laban kina Don Cardo at Gino. Sa tulong ng mga ebidensya mula sa Ramirez Group at ang testimonya ni Stella at Math, natalo ang kaso ni Cardo. Nakulong siya, kasama si Gino, sa lahat ng kanilang kasalanan. Ang hustisya ay nakuha. Ngunit higit pa sa legal na laban, mas mahalaga ang laban para sa paghilom ng pamilya. Araw-araw, sinisikap ni Mac at Stella na ayusin ang kanilang nakaraan. Nag-uusap sila ng matagal, ipinapaliwanag ang bawat sakit at bawat takot. Unti-unting nawawala ang mga pader sa pagitan nila. Isang hapon, habang abala si Stella sa Ella's kitchen, naramdaman niya ang kakaibang pagkahilo. Hindi ito ang unang beses. Sa loob ng ilang araw, medyo nahihilo na siya at nasusuka. Akala niya ay pagod lang. Ma'am Ella, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Aling Nena, ang kanyang katuwang sa kusina. Mukha po kayong nanghihina. Ayos lang po, Aling Nena. Siguro pagod lang, sagot ni Stella, pilit nang umingiti. Ngunit kinabukasan, mas lumala ang pagkahilo. Habang naglalaro sina Uno, Dos, at Tres sa sala, biglang naramdaman ni Stella ang paglabo ng paningin. Nawalan siya ng balanse at muntik ng matumba. Agad siyang sinalo ni Mac, nakararating lang galing sa opisina. Stella! Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Mac. Nahihilo lang ako, Marco, mahinang sabi ni Stella, habang pinipikit ang kanyang mga mata. Dinala ni Mac si Stella sa ospital. Habang naghihintay sila sa resulta ng mga tests, puno ng kaba si Mac. Nandoon din ang mga bata, na tila nag-aalala rin sa kanilang mama. Pagbalik ng doktor, nakangiti ito. Congratulations, Jim Ramirez, Jim Ref de la Cruz. You're having another baby. Nabigla sina Mac at Stella. Ang mga mata ni Stella ay nanlaki, habang si Mac naman ay hindi makapaniwala. Buntis po ako, bulong ni Stella. Opo. Halos 2 buwan na, sagot ng doktor. Isang matinding kagalakan ang bumalot kay Mac. Isang bagong simula. Isang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Niyakap niya si Stella ng mahigpit. Magkakaroon tayo ng bagong baby, Stella, sabi ni Mac, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Isang panibagong pag-asa. Sa labas ng silid, narinig ni Uno, Dos, at Tres ang balita. Nagsigawan sila sa tuwa. May kapatid na kami, sigaw ni Tres. Baby sister kaya, Uno, tanong ni Dos. Nagkatinginan ang magkakapatid at nagplano na agad ng mga laro at kalokohan na ituturo nila sa kanilang magiging kapatid. Mula noon, mas naging masaya ang kanilang tahanan. Si Masi ay mas madalas nang umuwi at sinisiguro niyang may oras siya para sa kanyang pamilya. Nakita niya ang pagbabago sa sarili niya,
mula sa pagiging workaholic na nawawala ng panahong makasama ang mga mahal sa buhay, hanggang sa pagiging ama na nagpapahalaga sa bawat sandali. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe, tinitingnan ang mga bituin, tiningnan ni Max si Stella. Stella, ngayong magkakaroon na tayo ng bagong baby, at kasama ko na ang mga anak natin, gusto kong bumuo ng isang pamilya na buo, na matatag. Isang pamilya na hindi na magtatago. Napatingin si Stella sa kanya. Lumuhod si Mac. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa, na mailaman na isang singsing. Stella de la Cruz, simula ni Mac, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig at sinseridad. Will you marry me? Will you be my wife, and be the mother of our children, forever? Nagsimulang lumuha si Stella. Hindi siya makapaniwala. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Ang taong minsan niyang minahal, at ngayon ay ang ama ng kanyang mga anak, ay nagbibigay sa kanya ng panibagong simula. Marco. Sabi ni Stella, umiiyak sa tuwa. Niyakap ni Mac si Stella ng mahigpit at isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing ay tila isang pangako ng walang hanggang pag-ibig, ng kapayapaan, at ng bagong pag-asa. Isang taon ang lumipas, at ang araw na pinakahihintay ni Mac at Stella ay dumating na. Ang araw ng kanilang kasal. Ang simbahan ay napuno ng mga bulaklak, ilaw at mga ngiti. Simpleng seremonya lang, ngunit puno ng pagmamahal. Naroon ang mga pamilya, mga kaibigan, at ang mga taong naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Narito po tayo ngayon upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni Marco Ramirez at Stella de la Cruz, simula ng pari. Nakatingin si Mac kay Stella habang naglalakad ito sa isle. Nakasuot ng simpleng puting bestida, na lalong nagpapatingkad sa kanyang ganda. Sa kanyang tabi ay sina 1, 2, at 3, na nakasuot ng maliliit na tuksedos, ang kanilang mga mukha ay puno ng saya. Ang kanilang bagong bunso, si Amber, ay mahimbing na natutulog sa kandungan ni Aling Nena, na kasama nilang pumasok. Parang panaginip para kay Mac. Matagal siyang nabulag ng ambisyon, ngunit ngayon, nakita niya ang tunay na kayamanan, ang kanyang pamilya. Nang magkaharap sila sa altar, hinawakan ni Mac ang kamay ni Stella. Naramdaman niya ang init ng kanyang palad, na tila nagsasabi na ayos na ang lahat. Marco, ikaw ba ay handang mahalin at pahalagahan si Stella, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, habang buhay, tanong ng pari. Opo, padre, matatag na sagot ni Mac, habang tinitingnan si Stella sa mga mata. Masigit pa sa habang buhay. Pagkatapos ay si Stella naman ang tinanong. Stella, ikaw ba ay handang mahalin at pahalagahan si Marco, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, habang buhay? Opo, padre, sagot ni Stella, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pangako. Walang katapusan. Nang magpalitan sila ng singsing, naramdaman ni Stella ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang lahat ng takot, lahat ng sakit, lahat ng pagtatago, lahat ay nawala. Ngayon, buo na sila. Maaari mo nang halikan ang iyong nobya, sabi ng pari. Dahan-dahang itinaas ni Mac ang belo ni Stella. Nagkatinginan sila, at sa mga sandaling iyon, tila sila lang ang tao sa buong mundo. Hinalikan ni Mac si Stella, isang halik na puno ng pagmamahal, pagpapatawad at pangako. Nagpalakpakan ang lahat. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon sila ng simpleng salo-salo sa isang malapit na reception hall. Ang mga bata ay abalang-abala sa pagtakbo, habang si Amber ay kalmadong natutulog sa kanyang stroller. Lumapit si Mac kay Stella. Salamat, Stella. Salamat sa lahat. Salamat din sa'yo, Marco, sagot ni Stella. Salamat sa hindi pagsuko. Salamat sa paghahanap sa amin. Salamat sa pagmamahal. Niyakap ni Mac si Stella. Isang perpektong pamilya. Hindi man perpekto ang kanilang simula, ngunit ang kanilang pag-ibig ang nagpapatunay na ang paghahanap sa katotohanan, ang pagpapatawad, at ang paglaban para sa pamilya ay laging mananaig. Sa huling bahagi ng gabi, habang nakaupo sila sa isang tabi, tinitingnan ang kanilang mga anak na masayang naglalaro, hinawakan ni Mac ang kamay ni Stella. Mahal kita, Stella, bulong ni Mac. Mahal din kita, Marco, sagot ni Stella, sumandal sa balikat ni Mac. Ang kanilang kwento ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng pag-ibig, kundi sa pagbuo ng isang pamilya mula sa mga pagkakamali at takot ng nakaraan. Ang kanilang pamilya, na pinatibay ng pagmamahal at pagpapatawad,
ay handa nang harapin ang anumang hamon ng buhay. Dahil sa huli, ang pinakamahalaga ay ang pagiging buo, ang pagmamahalan, at ang pagtitiwala sa bawat isa. Ang kanilang pamilya ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay laging makakahanap ng paraan.